Isaias, ika-56 na kabanata. Ang sabi ni Yahweh sa kanyang bayan, panatilihin ang katarungan at gawin ang tama, sapagkat ang pagliligtas ko'y hindi na magtatagal at ang aking tagumpay ay mahahayag na. Mapalad ang taong nagsasagawa nito, siya na tumatalima sa tungtuning ito. Iginagalang niya ang araw ng pamamahinga at lumalayo sa gawang masama. Hindi dapat sabihin ng isang dayuhang nakipag-isa sa bayan ng Diyos na siya'y hindi papayagan ni Yahweh na makisama sa pagsamba ng kanyang bayan. Hindi dapat isipin ng mga eunuko na hindi sila karapat-dapat na mapabilang sa bayan ng Diyos, sapagkat hindi sila magkakaanak. Ang sabi ni Yahweh, sa mga eunukong gumagalang sa araw ng pamamahinga, na gumagawa ng mga bagay na nakalulugod sa akin, at tapat na iniingatan aking kasunduan. Ang pangalan mo'y aalalahanin sa aking templo at sa gitna ng aking bayan nang mas matagal kaysa pagunita sa iyo, kung ikaw ay nagkaroon ng mga anak. Hindi ka malilimot kahit kailan. Ito naman ang sabi ni Yahweh sa mga dating dayuhan na ngayoy kabilang sa kanyang bayan. Buong pusong naglilingkod sa kanya, iginagalang ang araw ng pamamahinga at matapat na nag-iingat sa kanyang tipan. Dadalhin ko kayo sa banal na bundok. Ipadarama ko sa inyo ang kagalakan sa aking templo. Malulugod ako sa inyong mga handog at ang aking tahanan ay tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa. Ipinangako pa ng Panginoong Yahweh sa mga Israelitang ibinalik niya mula sa pagkatapon, na marami pa siyang isasama sa kanila para mapabilang sa kanyang bayan. Tinawag ni Yahweh ang ibang mga bansa upang salakayin at wasakin ang kanyang bayan, tulad ng pagsalakay ng mababangis na hayop mula sa kagubatan. Ang sabi niya, bulag ang mga pinuno na dapat magpaalala sa mga tao. Wala silang nalalaman. Para silang mga asong hindi marunong tumahol. Ang alam lang nila'y magyabang at mangarap. Ang ibig ay laging matulog. Para silang asong gutom, walang kabusugan. Sila'y mga pastol na walang pangunawa. Ginagawa nila ang anumang magustuhan at walang iniisip kundi sariling kapakanan. Ang sabi nila, halik kayo at kumuha kayo ng alak. Uminom tayo hanggang mayroon. Magiinuman muli tayo bukas ng mas marami kaysa ngayon. Ika-57 kabanata. Ang taong matuwid kapag namamatay, walang nakakaunawa at walang nakikialam, ngunit siya'y kinukuha upang iligtas sa kapahamakan. Mapayapa ang buhay ng taong lumalakad sa katwiran kahit siya'y namatay. Halik kayo, mga makasalanan upang hatulan. Wala kayong pagkakaiba sa mga mangkukulam, mga ngalunya at babaeng masasama. Sino ba ang inyong pinagtatawanan? Sino ba ang inyong hinahamak? Mga anak kayo ng sinungaling. Sinasamba ninyo ang mga Diyos-Diyosan sa pamamagitan ng pakikipagtalik, habang nasa ilalim ng mapunong ensina na ipinalalagay ninyong sagrado. Sinusunog ninyo bilang handog ang inyong mga anak sa mga altar sa may libis sa loob ng mga yungib. Makinis na bato'y sinasamba ninyo na tulad ng Diyos. Kayo'y kumukuha ng pagkain at alak upang ihandog. Sa gawa bang ito, ako'y malulugod? Sa tuktok ng bundok, kayo'y umaahon upang maghandog at makipagtalik. Pagpasok ng pinto, nagtayo kayo roon ng Diyos-Diyosan. Ako'y nilimot ninyo at inyong nilayasan. Lubos kayong nag-alis ng suot ninyong damit. Sa inyong higa ay nakipagtalik sa mga lalaking inyong inupahan. Kayo ay natulog na kasama nila para pagbigyan ng inyong pagnanasa. Kayo ay nagtungo sa hari na may dalang langis ng olibo at dinagdagan ninyo ang inyong pabango. Kayo ay nagsugo sa malayong lugar at kayo mismo ang lumusong sa daigdig ng mga patay. Lubha kayong nagpagod sa maraming lakbayin at kailan may hindi sinabi na wala na itong pag-asa. Kayo ay nagpanibagong lakas at dahil dito ay hindi nanghina. Ang tanong ni Yahweh, sino ba ang inyong kinatatakutan kaya nagsinungaling kayo sa akin at lubusang tumalikod? Matagal ba akong nanahimik kaya kayo tumigil ng pagpaparangal sa akin? Akala ninyo'y tama ang inyong ginagawa? Ibubunyag ko ang masama ninyong gawa at tingnan ko lang kung tutulungan kayo ng mga Diyos-Diyosang iyan. Ang Diyos-Diyos ang tinatawag ninyo'y hindi makakatulong o makakapagligtas. Kahit kayo'y managhoy, ang mga Diyos niyo'y lilipad kung hangin ay umihip. Kaunting ihip lamang sila'y itataboy. Subalit ang taong sa akin may tiwala at laging umaasa, ang banal na bundok at ang lupaing ito'y mamanahin niya.
Ang sabi ni Yahweh, ang mga hinirang ay inyong bayaang magbalik sa akin. Ang bawat hadlang sa daan ay inyong alisin. Ang landas ay gawin at inyong ayusin. Ako ang kataas-taasan at banal na Diyos, ang Diyos na walang hanggan. Matataas at banal na lugar ang aking tahanan. Sa mababang loob at nagsisisi, ako ay sasama. Aking ibabalik ang pagtitiwala nila at pag-asa. Ako ang nagbigay ng buhay sa aking bayan. Sila'y hindi ko patuloy na uusigin, at ang galit ko sa kanila'y hindi mananatili sa habang panahon. Nagalit ako sa kanila dahil sa kanilang kasalanan at kasakiman. Kaya sila'y aking itinakwil, ngunit matigas ang kanilang ulo at patuloy na sumuway sa akin. Sa kabila ng ginawa nila, sila'y aking pagagalingin at tutulungan, at ang nagluluksay aking aaliwin. Bibigyan ko ng kapayapaan ng lahat maging nasa malayo o nasa malapit man. Aking pagagalingin ang aking bayan. Ngunit ang masasama ay tulad ng dagat na laging maalon, walang pahinga sa buong panahon. Mga burak at putik buhat sa ilalim ang iniaahon. Walang kapayapaan ang mga makasalanan, sabi ng aking Diyos. 58 Kabanata. Sinabi ni Yahweh, sumigaw ka ng malakas na malakas. Itaas mo ang iyong tinig gaya ng trompeta. Ang kasalanan ng bayan ko sa kanila ay ihayag. Sinasanggunin nila ako sa araw-araw. Tinatanong nila ako kung paano sila mamumuhay. Kung kumilos sila ay parang matuwid. At hindi sumusuway sa mga tuntuning ibinigay ng kanilang Diyos. Humihingi sila sa akin ng matuwid na pasya. Nais nila'y maging malapit sa Diyos. Tanong ng mga tao, bakit hindi mo pansin ang pag-aayuno namin? Bakit walang halaga sa iyo kung kami may magpakumbaba? Sagot ni Yahweh, pansariling kapakanan pa rin ang pangunahing layunin ninyo sa pag-aayuno, at habang nag-aayuno'y patuloy ninyong inaapi ang mga manggagawa. Ang pag-aayuno ninyo'y humahantong lamang sa karahasan. Kayo'y nagkakagalit at naglalaban-laban. Hindi tunay ang pag-aayunong ginagawa ninyo ngayon. Kaya tiyak na hindi ko papakinggan ang inyong mga dalangin sa akin. Ganyan ba ang pag-aayunong aking kaluluguran? Iyan ba ang araw na talagang nagpapakumbaba ang mga tao? Hinihiling ko ba na yumuko kayong tulad ng damong hinihipa ng hangin o mahiga kayo sa sako at tabo? Pag-aayuno na ba ang tawag ninyo dyan? Isang araw na nakahalulugod kay Yahweh? Ganitong pag-aayuno ang gusto kong gawin ninyo. Palayain ninyo ang mga di makatarungang ipinabilanggo. Kalagin ninyo ang tanikala ng inyong mga inalipin. Palayain ninyo ang mga inaapi at baliin ang mga pamatok ng mga alipin. Ang mga nagugutom ay inyong pakainin. Ang mga walang tirahan ay inyong patuluyin. Ang mga walang maisuot ay inyong bigyan ng mga damit. At sa mga nangangailangang mga kamag-anak ay huwag kayong magkakait. Kung magkagayon, sisikat ang liwanag sa inyo at matutulad kayo sa bukang liwayway. Hindi magtatagal at manunumbalik ang inyong kalusugan. Mahayag sa inyong unahan ang mabubuti ninyong gawa, at sa inyong hulihan ay papatnubayan kayo ng kaluwalhatian ni Yahweh. Sa araw na iyon, diringgin ni Yahweh ang inyong dalangin. Kapag kayo'y humingi ng tulong, sasabihin niya, naririto ako. Kapag itinakwil ninyo ang pang-aapi, maling pagbibintang at pagsisinungaling. Kapag ang nagugutom ay kusang loob ninyong pakakainin at tutulungan ng mahihirap, sisikat ang liwanag sa inyong nasa kadiliman, at ang inyong kapanglawan ay magliliwanag gaya ng sa katanghalian tapat. Patuloy kayong papatnubayan ni Yahweh, at ibibigay ang pangangailangan sa gitna ng disyerto. Palalakasin niyang muli ang inyong mga buto at magiging tulad kayo ng isang hardin na binubukala ng masaganang tubig o isang batis na hindi natutuyo. Muli ninyong itatayo ang kutang gumuho at itatatag ito sa dating pundasyon. Makikilala kayo bilang tagapagtayo ng mga nawasak na pader, mga tagapagtatag ng bagong pamayanan. Sinabi pa ni Yahweh, inyong igagalang ang takdang araw ng pamamahinga. Huwag kayong gagawa para sa pansariling kapakanan sa araw na banal. Araw na ito'y mamamahinga kayo at huwag maglalakbay o gagawa o mag-uusap ng tungkol sa mga bagay na walang kabuluhan. At kung magkagayon, madarama ninyo ang kagalakan ng paglilingkod sa akin. Bibigyan ko kayo ng karangalan sa harap ng buong daigdig, at tatamasahin ninyo ang kaligayahan habang naninirahan sa lupaing ibinigay ko sa ninuno ninyong si Jacob.
Mangyayari ito sapagkat akong si Yahweh ang nagsabi nito. Ika-59 na kabanata. Tingnan ninyo, si Yahweh ay may kakayahan upang iligtas ka. Siya'y hindi bingi upang hindi marinig ang inyong hinaing. Ang masasama ninyong gawa ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo kaya hindi ninyo siya makita at hindi niya kayo marinig. Natigbak sa dugo ang inyong mga kamay. Ang inyong mga daliri sanhi ng katiwalian. Ang inyong mga labi ay puno ng kasinungalingan. Ang sinasabi ng inyong mga dila ay pawang kasamaan. Hindi makatarungan ang inyong pagsasakdal sa hukuman. Hindi rin matapat ang hatol ng inyong mga hukom. Ang inyong batayan ay hindi tamang pangangatwiran. At ang pananalita ninyo ay pawang kasinungalingan. Ang iniisip ninyo ay pawang kaguluhan na nagiging sanhi ng maraming kasamaan. Mga itlog ng ahas ang kanilang pinipisa. Mga sapot ng gagamba ang kanilang hinahabi. Sino mang kumakain ng itlog na ito ay mamamatay. Bawat napipisa ay isang ulupong ang lumilitaw. Hindi magagawang damit ang mga sapot. Hindi nito matatakpan ang kanilang mga katawan. Ang mga ginagawa nila ay kasamaan. Pawang karahasan ang gawa ng kanilang mga kamay. Mabilis ang kanilang paa sa paggawa ng masama. Nagmamadali sila sa pagpatay ng mga walang sala. Pawang kasamaan ang kanilang iniisip. Bakas ng pagkawasak ang kanilang iniiwan sa kanilang malalawak na lansangan. Hindi nila alam ang landas patungo sa kapayapaan. Wala silang patnubay ng katarungan. Liko-likong landas ang kanilang ginagawa. Ang nagdaraan dooy walang kapayapaan. Dahil dito, ang katarungan ay malayo sa amin. Hindi namin alam kung ano ang katwiran. Alam na namin ngayon kung bakit hindi kami iniligtas ng Diyos sa mga nagpahirap sa amin. Umasa kaming liwanag ay darating, ngunit kadiliman ang aming kinasadlakan. Tulad na may bulag na nangangapa sa paglakad, nadarapa kami tulad ng mga walang paningin. Sa katanghali ang tapat, kami natatalisod na para bang gabi na. Parang kami nasa dilim tulad ng mga patay. Umuungal tayong lahat ng gaya ng mga oso. Dumaraing tayo at nagdadalamhati tulad ng mga kalapati. Ang hinihintay nating katarungan ay hindi dumarating. Nais nating maligtas sa kaapihan at kahirapan, ngunit ang kaligtasan ay malayo. Yahweh, maraming beses kaming naghimaksik laban sa iyo. Inuusig kami ng aming mga kasalanan. Alam namin kami naging makasalanan. Nalalaman namin ang aming mga pagkakasala. Naghimaksik kami sa iyo, O Yahweh, at itinakwil ka namin at hindi na sumunod sa iyo. Ang sinasabi namin ay pawang pang-aapi at pagtataksil. Ang inuusal na aming mga bibig ay mga kasinungalingan na katha ng aming mga isip. Itinakwil namin ang katarungan at lumayo kami sa katwiran. Ang katotohanan ay nahandusay sa mga liwasang bayan at hindi makapanaig ang katapatan. Hindi matagpuan ang katotohanan, kaya nanganganib ang buhay ng mga tao na ayaw gumawa ng kasamaan. Nang makita ni Yahweh na wala ng katarungan, siya ay nalungkot. Nakita niya na wala kahit isang magmalasakit sa mga api. Dahil dito ay gagamitin niya ang kanyang kapangyarihan upang sila'y iligtas at siya'y magtatagumpay. Ang suot niya sa dibdib ay baluti ng katwiran, at sa kanyang ulo naman ay helmet ng kaligtasan. Paghihiganti ang kanyang kasuotan at puot naman ang kanyang balabal. Paparusahan niya ang mga kaaway ayon sa kanilang ginawa. Kahit ang nasa malalayong lugar ay kanyang gagantihan. Kaya katatakutan siya ng mga taga-kanluran at dadakilain sa dakong silangan. Darating si Yahweh tulad ng malakas na agos ng tubig, gaya ng ihip ng malakas na hangin. Sinabi ni Yahweh sa kanyang bayan, "Pupunta ako sa Zion upang tubusin ang mga taong mula sa lahi ni Jacob na magsisisi sa kanilang kasalanan. Ito ang aking kasunduan sa inyo," sabi ni Yahweh. "Ibinigay ko na ang aking kapangyarihan at mga katuruan upang sumainyo magpakailanman. Mula ngayon ay susundin ninyo ako at tuturuan ang inyong mga anak at salinlahi na sumunod sa akin sa buong panahong darating." Ika-60 kabanata. Bumangon ka, Jerusalem, at sumikat na tulad ng araw. Liliwanagan ka ng kalwalhatian ni Yahweh. Mababalot ng kadiliman ng buong daigdig, ngunit ikaw ay liliwanagan ni Yahweh at mapupuspos ka ng kanyang kalwalhatian. Ang mga bansa ay lalapit sa iyong liwanag. Ang mga hari ay pupunta sa ningning ng iyong pagsikat.
Pagmasdan mo ang iyong kapaligiran, ang lahat ay nagtitipon-tipon upang magtungo sa iyo. Magagaling sa malayo ang mga anak mong lalaki, ang mga anak mong babae kakargahin parang mga bata. Magagala ka kapag nakita sila. Sa iyong damdami, pawang kasiyahan ng madarama. Sapagkat malaking yaman buhat sa karagatay iyong matatamo, at mapapasa iyo ang kayamanan ng maraming bansa. Darating ang maraming pangkat ng kamelyo mula sa Midian at Efa. Buhat sa Seba ay darating silang may dalang mga ginto at insenso, at naghahayag ng pagpupuri kay Yahweh. Lahat ng kawan ng tupa sa Kedar ay dadalhin sa iyo. At paglilingkuran ka ng mga barakong tupa sa Nebayot, ihahain sila bilang handog sa aking altar at pararangalan ko ang aking templo. Sino ang mga ito na lumilipad na tulad ng mga ulap at gaya ng mga kalapating bumabalik sa tahanan? Ang mga malalaking barko ay hinihintay sa daungan upang dalhin ang iyong mga anak mula sa malalayong lupain. May mga dala silang ginto at pilak bilang pagpaparangal kay Yahweh na iyong Diyos, ang banal na Diyos ng Israel, sapagkat ikaw ay kanyang pinaparangalan. Sinabi ni Yahweh sa Jerusalem, mga dayuhan ang muling magtatayo na iyong mga pader, at maglilingkod sa iyo ang kanilang mga hari. Nang ako'y mapuot, ikaw ay pinarusahan ko, ngunit ngayoy tinutulungan kita at kinahahabagan. Ang mga pintuan mo'y aking ibubukas araw at gabi, upang dito papasok ang mga hari ng mga bansa, at dalhin sa iyo ang kanilang mga kayamanan. Ngunit ang bansa o kahariang hindi maglilingkod sa iyo ay ganap na wawasakin, at ang kayamanan ng Lebanon ay magiging iyo. Sama-samang pagagandahin ang aking santuaryo, sa pamamagitan ng mga kahoy na mahuhusay, tulad ng sipres, pino at iba pa, upang lalong maging maningning ang aking tahanan. Nakayukong lalapit sa iyo bilang paggalang, ang mga salinlahi ng mga bansang sa iyo'y umapi. Hahalik sa iyong paa ang mga humahamak sa iyo, at tatawagin kanilang Zion, ang lungsod ni Yahweh, ang banal na Diyos ng Israel. Hindi na kita pababayaan at kapupuutan o iiwang mag-isa. Ikaw ay kanilang itataas at dadakilain, magiging lugar ng kaligayahan magpakailanman. Aalagaan ka ng mga harit mga bansa, tulad ng pag-aalaga ng isang ina sa kanyang anak. Malalaman mong ako si Yahweh ang iyong tagapagligtas, at palalayain ka ng makapangyarihang Diyos ni Jacob. Sa halip na tanso ay bibigyan kita ng gintong dalisay, pilak ang bigay ko sa halip na bakal. Sa halip na kahoy, tanso ang dala ko, papalitan ko ng bakal ang dati bato. Ang kapayapaan ay paghahariin sa iyo, at ang katarungan ay mararanasan mo. Ang ingay ng karahasan ay hindi na maririnig pa, gayon din ang pagwasak sa iyong nasasakupan. Ang iyong mga pader ay tatawagin mong kaligtasan, at papuri naman ang iyong mga pintuan. Sa buong maghapon ay wala ng araw na sisikat. Sa buong magdamag ay wala ng buwan na tatanglaw. Sapagkat si Yahweh mismo ang magiging ilaw mo, magpakailanman, at ang iyong Diyos ang liwanag mong walang katapusan. Kailan may hindi nalulubog ang iyong araw, at iyong buwan ay hindi na rin maglalaho. Si Yahweh ang iyong magiging walang hanggang ilaw, at ang mga araw na iyong kapighatian ay mawawala. Ang mamamayan mo'y magkakaroon ng matuwid na pamumuhay, kaya ang lupain ay aariin nila magpakailanman. Sila'y nilikha ko at itinanim, upang ihayag nila ang aking kadakilaan. Ang pinakamaliit na lipi ninyo ay dadaming mainam, at ang munting bansa ay magiging makapangyarihan. Ako, si Yahweh, na kaagad tutupad sa aking mga pangako, kapag dumating na ang takdang panahon. Ika-61 Kabanata. Ang Espiritu ng Panginoong Yahweh ay sumasa akin sapagkat ako'y kanyang hinirang. Sinugo niya ako upang dalhin ang magandang balita sa mga inapi, upang pagalingin ang mga sugatang puso, upang ipahayag sa mga bihag at sa mga bilanggo na sila'y lalaya. Sinugo niya ako upang ipahayag na darating na ang panahon ng pagliligtas ni Yahweh, at ang paghihiganti ng Diyos laban sa kanyang mga kaaway. Sinugo niya ako upang aliwin ang mga nagluluksa, upang pasayahin ang mga tumatangi sa Zion. Kaligayahan sa halip na bigyan ng kapighatian, awit ng kagalakan sa halip na kalungkutan. Matutulad sila sa mga punong itinanim ni Yahweh, na ginagawa kung ano ang makatwiran, at maluluwalhati ang Diyos dahil sa kanilang ginawa. Muli nilang itatayo ang mga sirang lungsod na napakatagal ng wasak at tupok. Paglilingkuran kayo ng mga dayuhan, at sila ang magpapastol ng inyong mga kawan.
Mga dayuhan din na magsasaka ng inyong lupain at mag-aalaga ng inyong ubasan. Ngunit kayo na may tatawaging mga pari ni Yahweh at makikilalang mga lingkod ng ating Diyos. Pagpipistahan ninyo ang kayamanan ng mga bansa. Ipagmamalaking inyo na ang karangyaang dati sa kanila. Sa halip na kahihiyan, ang bayan ko'y tatanggap ng kasaganaan. Sa halip na paghamak, sila'y magsasaya sa kanilang minana. Magiging doble ang inyong kayamanan at ang inyong kagalakay magpasawalang hanggan. Ang sabi ni Yahweh, ako'y namumuhi sa kasalanan at pang-aalipin. Ang nais ko'y katarungan. Gagantipalaan ko ang mga taong tapat sa akin. Walang hanggang tipan ang aking gagawin para sa kanila. Ang lahi nila ay makikilala sa lahat ng bansa. Ang mga anak nila ay sisikat sa gitna ng madla. Sino mang makakita sa kanila ay makikilalang sila ang aking bayang pinagpala. Buong puso akong nagagala kay Yahweh. Dahil sa Diyos ako'y magpupuri sapagkat sinuotan niya ako ng damit ng kaligtasan at balabal ng katwiran. Gaya ng lalaking ikakasal na ang palamuti sa ulo'y magagandang bulaklak. Gaya ng babaeng ikakasal na nakasuot ng mga alahas. Kung paanong sa lupa'y sumisibol ang halaman at sa hardin ay lumilitaw ang binhing itinanim, ipapakita ng Panginoong Yahweh ang kanyang katwiran at papuri sa harap ng lahat ng bansa. Ika-62 Kabanata. Magsasalita ako para lumakas ang loob ng Jerusalem. Hindi ako tatahimik hanggang hindi niya nakakamit ang kaligtasan, hanggang sa makita ang kanyang tagumpay na parang sulong nagliliyab. Makikita ng mga bansa ang pagpapawalang sala sa iyo, at ng lahat ng hari ang iyong kaningningan. Ikaw ay tatawagin sa isang bagong pangalan, na si Yahweh mismo ang magkakaloob. Ikaw ay magiging magandang korona sa kamay ni Yahweh, isang maharlikang putong na hawak ng Diyos. Hindi ka natatawaging pinabayaan, at ang lupain mo'y hindi na rin tatawaging asawang iniwanan. Ang itatawag na sa iyo'y kinalulugdan ng Diyos, at ang lupain mo'y tatawaging maligayang asawa, sapagkat si Yahweh ay nalulugod sa iyo, at ikaw ay magiging parang asawa sa iyong lupain. Tulad ng isang binatang ikinakasal sa isang berhen, ikaw ay pakakasalan ng sa iyo ay lumikha. Kung paanong nagagalak ang binata sa kanyang kasintahan, ganun din ang kagalakan ng Diyos sa iyo. Naglagay ako ng mga bantay sa mga pader mo, Jerusalem. Hindi sila tatahimik araw at gabi. Ipapaalala nila kay Yahweh ang kanyang pangako upang hindi niya ito makalimutan. Huwag ninyo siyang pagpapahingahin hanggang hindi niya na itatatag muli itong Jerusalem, isang lungsod na pinupuri ng buong mundo. Sumumpa si Yahweh at gagawin niya iyon sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Hindi na ibibigay ang iyong ani upang kainin ng mga kaaway. Hindi rin makakainom ang mga dayuhan sa alak na inyong pinaghirapan. Kayong nagpagod at nagpakahirap, nagtanim, nag-ani, ang siyang makikinabang at magpupuri kay Yahweh. Kayong nag-alaga at nagpakahirap sa mga ubasan, kayo ang iinom ng alak sa mga bulwagan ng aking templo. Pumasok kayo at dumaan sa mga pintuan. Gumawa kayo ng daan para sa ating kababayang nagsisibalik. Maghanda kayo ng malawak na lansangan. Alisan ninyo ito ng mga bato. Maglagay kayo ng mga tanda upang malaman ng mga bansa na si Yahweh ay nagpapahayag sa buong lupa. Sabihin mo sa mga taga-Zion, narito, dumarating na ang inyong tagapagligtas. Dala niya ang gantimpala sa mga hinirang. Sila'y tatawagin ng mga tao na bayang banal na tinubos ni Yahweh. Tatawagin silang lungsod na minamahal ng Diyos. Lungsod na hindi pinabayaan ng Diyos. Ika-63 Kabanata. Sino itong dumarating na buhat sa Edom? Buhat sa Bosra na ang maringal na kasuotan ay kulay pula. Sino ang magiting na lalaking ito, na kung lumakad ay puno ng kasiglahan? Ako ang nagbabadya ng tagumpay. Ang kalakasan ko'y sapat na upang kayo ay ligtas. Bakit pula ang iyong suot, tulad ng damit ng nagpipisa ng ubas upang gawing alak? Ang sagot ni Yahweh, pinisa ko ang mga bansa na parang ubas. Wala man lang tumulong sa akin. Tinapakan ko sila sa tindi ng aking galit. Kaya natigmak sa dugo ang aking damit. Nagtakda na ako ng araw upang maghiganti, sapagkat dumating na ang panahon ng aking pagliligtas. Ako'y naghanap ng makakatulong, ngunit walang nakita kahit isa. Ako'y pinalakas ng aking galit at mag-isa kong nakamit ang pagtatagumpay.
Sa tindi ng aking galit ay dinurog ko ang mga bansa. Aking ibinuhos ang kanilang mga dugo sa lupa. Aking sasaysayin ang pag-ibig ni Yahweh na hindi nagmamaliw. Pupurihin ko siya sa lahat ng bagay na kanyang ginawa para sa atin. Tunay na kanyang pinagpala ang bayang Israel dahil sa kahabagan niya at wagas na pag-ibig. Sinabi ni Yahweh, sila ang bayan ko na aking hinirang, kaya hindi nila ako pagtataksilan. Iniligtas niya sila sa kapahamakan at kahirapan. Hindi isang anghel, kung hindi si Yahweh mismo ang nagligtas sa kanila. Iniligtas sila dahil sa pag-ibig niya at habag, na sa simula pa ay kanya nang ipinakita. Ngunit sa kabila nito, sila'y naghimagsik at pinighati nila ang kanyang banal na espiritu. Dahil doon, naging kaaway nila si Yahweh. Pagkatapos, naalala nila ang panahon ni Moises, ang lingkod ni Yahweh. Ang tanong nila, nasaan na si Yahweh na nagligtas sa mga pinuno ng kanyang bayan nang sila'y tumawid sa dagat ng mga tambo? Nasaan na si Yahweh na nagbigay ng kanyang banal na espiritu kay Moises? Sa pangalan ni Yahweh, hinawi ni Moises ang tubig ng dagat, kaya ang Israel doon ay naligtas, at siya ay natanyag sa lahat para sa kanyang sarili. Natawid nila ang karagatan sa tulong ni Yahweh, parang kabayong matatag na hindi nabuwal. Kung paanong ang kawan ay dinadala sa sariwang pastulan, ang espiritu ni Yahweh ang nagbigay ng kapangyarihan sa kanyang bayan, at sila'y ginabayan upang siya ay maparangalan. Magmula sa langit, tunghayan mo kami, Yahweh, at iyong pagmasdan mula sa iyong dakila at banal na trono. Saan ba naroon ang malasakit mo at kapangyarihan? Pag-ibig mo at kahabagan, huwag kaming pagkaitan. Kung walang nagawa sa amin si Jacob at Abraham, ikaw lamang, Yahweh, ang aming pag-asa at amang aasahan. Tanging ikaw lamang ang nagliligtas ng aming buhay. Bakit ba, O Yahweh, kami tinulutang maligaw ng landas, at ang puso namin iyong ihinayaang maging matigas? Balikan mo kami at iyong kaawaan, mga lingkod mo na tanging iyo lamang. Kami, na iyong banal na bayan ay sandaling itinaboy ng mga kaaway. Winasak nila ang iyong santuaryo. Ang turing mo sa amin ay parang hindi mo pinamahalaan. Ang nakakatulad ay mga nilalang na di nakaranas na iyong pagharian. Ika-64 na kabanata. Bakit hindi mo buksan ang langit at bumaba ka sa mundong ibabaw upang ang mga bundok ay manginig sa takot sa iyong harapan? Sila'y manginginig na parang tubig na kumukulo sa init ng apoy. Ipakita mo ang iyong kapangyarihan sa iyong mga kaaway upang manginig ang mga bansa sa iyong harapan. Nang ikaw ay dumating sa nakaraang panahon, gumawa ka ng mga bagay na nakakapangilabot na hindi namin inaasahan. Ang mga bundok ay nanginig sa takot nang ikaw ay makita. Sangkatauhan ay wala pang nakikita o naririnig na Diyos maliban sa iyo. Ikaw na tumutugon sa mga dalangin ng mga umaasa sa iyo. Tinatanggap mo ang mga taong nagagalak gumawa ng tama, at sila na sa iyo'y nakakaalala sa nais mong maging buhay nila. Ngunit kapag patuloy kaming nagkakasala, ikaw ay nagagalit, at sa kabila ng iyong puot, patuloy kami sa paggawa ng masama. Lahat tayo'y naging marumi sa harapan ng Diyos. Ang mabubuting gawa natin maruruming basahan ang katulad. Nalanta na tayong lahat gaya ng mga dahon. Tinatangay tayo ng malakas na hangin ng ating kasamaan. Walang sino mang tumatawag sa pangalan mo. Walang sino mang bumabangon upang sa iyo'y lumapit. Kami iyong pinagtaguan, at dahil sa aming mga kasalanan, kami iyong pinuksa. Gayunman, O Yahweh, ikaw pa rin ang aming Ama. Kami ang putik at ikaw ang magpapalayok. Ikaw ang sa amin humubog. O Yahweh, huwag kang mapuot sa amin ng labis. Huwag mo nang alalahanin magpakailanman ang aming mga kasamaan. Mahabag ka sa amin, sapagkat kami iyong bayan. Ang mga banal na lungsod mo'y naging mga disyerto. Ang Jerusalem ay naging mapanglaw na guho. Ang aming banal at magandang templo na sinasambahan ng aming mga ninuno, ngayon ay sunog na. At ang lahat ng lugar na kawili-wiling pagtipunan ay wasak ng tuluyan. O Yahweh, pagkatapos ng mga bagay na ito, ano ang iyong gagawin? Tatahimik ka ba at patuloy kaming pahihirapan? Ika-65 kabanata. Sinabi ni Yahweh, nakahanda akong sagutin ang panalangin ng aking bayan,
ngunit hindi naman sila nananalangin. Nakahanda akong magpakita sa naghahanap sa akin, ngunit hindi naman sila naghahanap. Sinasabi ko sa bansang ayaw tumawag sa akin, narito ako upang ikaw ay tulungan. Buong maghapong nakaunat ang aking mga kamay sa isang bansang mapanghimagsik at ginagawa ang lahat ng magustuhan nila. Sinasadya nilang ako ay galitin. Naghahandog sila sa mga sagradong hardin at nagsusunog ng mga insenso sa mga altar ng pagano. Pagsapit ng gabi, nagpupunta sila sa mga puntod at nitso upang sanggunian ang kaluluwa ng patay na tao. Kumakain sila ng karning baboy at maruming sabaw ng karning handog ng pagano. Ang sabi pa ng isa sa kanila, "Lumayo kayo, huwag kayong lalapit, sapagkat mas malinis ako sa inyo." Ang mga taong ito'y parang usok sa aking ilong, tulad ng apoy na nagniningas sa buong maghapon. Tingnan ninyo, lahat ay naisulat na sa aking harapan. Hindi ako maaaring tumahimik, ngunit paparusahan ko ang kanilang mga kasalanan. Pagbabayarin ko sila sa kanilang kasalanan at sa kasalanan ng kanilang mga ninuno. Nagsusunog sila ng insenso sa kabundukan, at ako'y sinusuway nila sa kaburulan. Karapat-dapat na parusa ang igagawad ko sa kanilang mga gawa. Sinabi ni Yahweh sa kanyang bayan, ang isang kumpol na ubas ay maaaring gawing alak, kaya ang sabi ng mga tao, huwag ninyo itong sirain sapagkat mayroon na itong pagpapala. Ganyan din ang gagawin ko alang-alang sa aking mga lingkod. Hindi ko sila ganap na wawasakin. Pagpapalain ko ang mga salinlahi ni Jacob, at kay Judah ibibigay ko ang aking mga bundok. Mananahan doon ang aking mga bayan na naglingkod sa akin. Ako ay sasambahin ng aking mga lingkod, at kanilang pangungunahan ang kanilang mga tupa at baka, sa pastulan sa kapatagan ng Sharon sa kanluran, at sa libis ng kaguluhan sa gawing silangan. Ngunit kayo na nagtakwil kay Yahweh, at lumilimot sa aking banal na bundok, kayo na sumamba kay Gad at Meni, mga Diyos ng swerte at kapalaran. Itatakda ko kayong sa espada mamatay. Ang mga leeg ninyo itatagpasin ng palakol, sapagkat tinawag ko kayo ngunit hindi kayo sumagot. Kinausap ko kayo ngunit hindi kayo nakinig. Ang ginawa ninyo ay pawang kasamaan sa aking paningin. Pinili ninyo ang hindi nakalulugod sa akin. Kaya ganito ang sabi ng Panginoong Yahweh. Ang mga lingkod ko'y magsisikain, samantalang kayo'y aking gugutumin. Ang mga lingkod ko ay aking paiinumin, ngunit kayo'y aking uuhawin. Ang mga lingkod ko'y pawang kagalakan ng tatamasahin, samantalang kayo'y aking hihiyain. Sa laki ng tuwa ay mag-aawitan ng aking mga lingkod, samantalang kayo'y tataghoy sa hirap at sama ng loob. Ang pangalan ninyo'y susumpain ng aking mga hinirang. Sa kamay ng Panginoong Yahweh, kayo'y mamamatay. Samantalang bibigyan niya ng bagong pangalan ang kanyang mga lingkod. Sino man sa lupain ang nais na pagpalain, doon siya humingi sa Diyos na matapat, at sino man ang gustong mangako, sa pangalan ng Diyos na matapat, gawin niya ito. Mapapawi na at malilimutan ang hirap ng panahong nagdaan. Ang sabi ni Yahweh, ako ay lilikha ng isang bagong lupa at bagong langit. Ang mga bakas ng nakaraan ay ganap ng malilimutan. Kaya naman kayo'y dapat na magalak sa aking ginawa. Ang Jerusalem na aking nilikha ay mapupuno ng saya, at magiging masaya ang kanyang mamamayan. Ako mismo'y magagalak dahil sa Jerusalem at sa kanyang mamamayan. Dooy wala ng pagtangis o panaghoy man. Ang mga sanggol ay hindi na mamamatay. Lahat ng titira roon ay mabubuhay ng matagal. Ituturing pa rin na isang kabataan ang taong 100 taon na. At ang hindi umabot sa gulang na ito ay ituturing na sinumpa. Magtatayo sila ng mga tahanang kanilang titirhan. Magtatanim sila ng ubas at sila rin ang aani. Hindi tulad noong una sa bahay na ginaway iba ang tumira. Sa tanim na halamay iba ang nakinabang. Tulad ng punong kahoy, hahaba ang buhay ng aking mga hirang. Lubos nilang papakinabangan ang kanilang pinagpaguran. Anumang gawaing paghirapan nila ay tiyak na magbubunga at hindi magdaranas ng mga sakuna ang mga anak nila. Pagpapalain ko ang lahi nila at maging ang mga susunod pa. Ang dalangin nila kahit hindi pa tapos ay aking diringgin at ibibigay ko ang kanilang hinihiling. Dito'y magsasalong parang magkapatid ang asong gubat at tupa. Ang leon ay kakain ng damo tulad ng baka. At ang ahas naman na ang pagkain ay alabok
Kahit tapakan mo'y hindi ka mangangamba. Magiging panatag at wala nang masama sa banal na bundok. Sa bundok ng Zion ay walang makakapinsala o anumang masama. Ika-66 na kabanata. Ito ang sabi ni Yahweh. Ang aking trono ay ang kalangitan, at ang daigdig ang aking tungtungan. Anong klaseng bahay ang gagawin mo para sa akin? Anong klaseng lugar ang aking titirhan? Sa lahat ng bagay ako ang may likha, kaya ako ang may-ari ng lahat ng ito. Ako'y nalulugod sa mga taong nagpapakumbaba at nagsisipagsisi. Sa mga may takot at sa utos ko'y sumusunod. Ginagawa ng tao ang kanyang maibigan at matutuwa pang gumawa ng kasamaan. Para sa kanya ay walang kaibahan ng handog na toro o kaya ay tao. Ang handog na tupa o patay na aso, ang handog na pagkaing butil o dugo ng baboy, ang pagsusunog ng insenso o ang pagdarasal sa Diyos-Diyosan. Natutuwa sila sa nakakahiyang pagsamba. Dahil dito, ipararanas ko sa kanila ang kapahamakang kinatatakutan nila. Sapagkat nang ako'y tumawag, walang tumugon kahit na isa. Nang ako'y magsalita, walang gustong makinig. Ginusto pa nila ang sumuway sa akin at gumawa ng masama. Pakinggan ninyo si Yahweh, kayong natatakot at sumusunod sa kanyang salita. Kinamumuhian at itinataboy kayo ng inyong sariling kababayan nang dahil sa akin. At sinasabi pa nila, ipakita ni Yahweh ang kanyang kadakilaan at iligtas niya kayo para makita namin kayong natutuwa. Ngunit mapapahiya sila sa kanilang sarili. Pakinggan ninyo at sa lungsod ay nagkakagulo at mayroong ingay na buhat sa templo. Iyan ay likha ng pagpaparusa ni Yahweh sa kanyang mga kaaway. Ang aking banal na lungsod ay parang babaeng biglang nanganak. Kahit hindi pa sumasakit ang kanyang tiyan, isang lalaki ang kanyang inianak. May nabalitaan na ba kayo o nakitang ganyan? Isang bansang biglang isinilang. Ang Zion ay hindi maghihirap ng matagal, upang ang isang bansa ay kanyang isilang. Ang sabi ni Yahweh, huwag ninyong isipin na ang bayan ko'y hahayaang umabot sa panahong dapat nang iluwal, at pagkatapos ay pipigilin sa pagsilang. Makigala kayo sa Jerusalem. Magala kayo dahil sa kanya. Kayong lahat na nagmamahal sa lungsod na ito. Kayo'y makigalak at makipagsaya. Lahat kayong tumangis para sa kanya. Tatamasahin ninyo ang kasaganaan niya tulad ng sanggol sa dibdib ng kanyang ina. Sabi ni Yahweh, padadalhan kita ng walang katapusang kasaganaan. Ang kayamanan ng ibang bansa ay aagos patungo sa iyo tulad ng umaapaw na ilog. Ang makakatulad mo'y sanggol na buong pagmamahal na inaaruga ng kanyang ina. Aaliwin kita sa Jerusalem tulad ng pag-aliw ng ina sa kanyang anak. Ikaw ay magagala kapag nakita mo ang lahat ng ito. Ikaw ay lalakas at lulusog. Sa gayon, malalaman mong ako si Yahweh ang tumutulong sa mga sumusunod sa akin, at siya ring nagpaparusa sa mga kaaway. Darating si Yahweh na may dalang apoy at nakasakay sa mga pakpak ng bagyo upang parusahan ang mga kinamumuhian niya. Apoy at espada ang gagamitin niya sa pagpaparusa sa mga nagkasala. Tiyak na marami ang mamamatay. Ang sabi ni Yahweh, malapit na ang wakas ng mga naglilinis ayon sa tuntunin ng pagsambang pagano. Sumasama sa nagpuprosesyon patungo sa mga sagradong hardin at kumakain ng karni ng baboy, daga at ibabang hayop na marumi. Nalalaman ko ang kanilang iniisip at mga ginagawa. Darating ako upang tipunin ang lahat ng bansa at ang mga taong iba't iba ang salita. Kapag sila'y nagkasama-sama, makikita nila ang magagawa ng aking kapangyarihan. Malalaman din nilang ako ang nagpaparusa sa kanila, ngunit magtitira ako ng ilan upang ipadala sa iba't ibang bansa. Susuguin ko sila sa Tarsis, sa Libya at sa Lydia, mga dakong sanay sa paggamit ng pana. Magsusugo rin ako sa Tubal at Javan at sa mga baybaying hindi pa ako nababalita sa aking kabantugan. Ipahayag nila sa lahat ng bansa kung gaano ako kadakila. Bilang handog sa akin sa banal na bundok sa Jerusalem, ibabalik nila ang mga kababayan ninyong buhat sa pinagtapunan sa kanila. Sila'y darating na sakay ng mga kabayo, asno, kamelyo, karwahe at kariton, tulad ng pagdadala ng mga handog ng pagkaing butil sa templo. Nakalagay sa malilinis na sisidlan ayon sa kautusan. Ang iba sa kanila ay gagawin kong mga pari at ang iba naman ay levita. Kung paanong tatagal ang bagong langit at bagong lupa,
sa pamamagitan ng aking kapangyarihan. Gayon tatagal ang lahi mo at pangalan. Tuwing araw ng pamamahinga at pista ng bagong buwan, lahat ng bansa ay sasamba sa akin, ang sabi ni Yahweh. Sa kanilang pag-alis, makikita nila ang mga bangkay ng mga naghimaksik laban sa akin. Ang uod na kakain sa kanila ay hindi mamamatay. Gayon din ang apoy na susunog sa kanila. Ang kalagayan nila ay magiging kahiya-hiya sa buong sangkatauhan.